O pastor, sa gawain, pasaway sa bahay, yung aking asawa, pasaway din. Hindi kasi bilang anak yung pasaway, minsan asawa din. Hallelujah. Sabayan pa, pastor, na nawalan ako ng trabaho, lubog kami sa utang. Hallelujah. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, palalayain ka ng Diyos sa lumbay. Pati na rin sa Bombay. Hallelujah. Hallelujah. Bombay talaga yan eh. Ilan sa mga nagpapalumbay, Bombay. Hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Nahihirapan kami sa buhay. Gusto nakalipas ang pag-aaral ng aking mga anak. Nahihirapan kami maray. Hindi namin alam paano kami makakaalpas. Pero purihin ang Diyos, nakakaalpas naman po tayo. Nakakaraos naman po tayo, mga kapatid, sa biyaya at habag po ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Nakakabagot nga naman kasi isipin talaga na gumagawa ka pero parang walang nangyayari. Pero akala lang natin wala. Pero meron. At meron. Kaya malalaman niya yung mga kapatid. Hindi maiwasan nakakabagot ang mga sirkumstansya. Hindi maiwasan nakakasawa minsan maglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Pero gaya ng ating napag-aralan kanina, masasabi mo lang na nakakabagot ang maglingkod sa Panginoon pag wala kang presensya ng Diyos. Pag walang nag-aalab sa iyong damdamin, pag walang nagpapalakas, pag walang nagpapatibay sa iyo na kapangyarihan ng ating Panginoon, talagang panghihinaan ka talaga. Hallelujah. Talagang isusuko mo talaga ang iyong paglilingkod sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya lagi natin sinasabi sa ating iglesia, pakanasain natin, mapuspos, kagaya na karang linggo, ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Okay na kailangan mo umiyak sa pagluod sa Panginoon, umiyak ka. Alam niyo, mga kapatid, nakakatakot na po yung Kristiyanong hindi na umiiyak sa Panginoon. Oo, nakakatakot na yan. Bakit? Ibig sabihin, manhid ka na. Pag hindi ka marunong umiyak, lalong lalaki ka. Pag hindi ka naiyak sa kabutihan ng Diyos, at lalo tigil sa presensya ng Panginoon, abay, mag-ingat po kayo. Kasi hindi lang yan mga pinagsasabi na, ay, lalaki ka sa ako, kaya hindi ako naiyak. Hindi po. Kahit sa ating mga kalakihan, masasabi po nila mga kapatid na, hindi po pwedeng hindi ka maiyak sa Panginoon. Hindi po pwedeng hindi lumuha ang iyong mata kapag ka naranasan mo ang ating Panginoon. Hallelujah. At minsan, nadidismaya tayo, nababagot tayo, lalo na kapag mabagal yung usad. Di ba kapag kami mga pila, either yan man ay 4 piece, o kahit ano pa mang pila sa enrollment, nababagot tayo kapag mahaba ang pila at kapag mabagal yung usad ng pila. Amen? Madali tayo mayamot, madali tayo madismaya kapag ka mabagal yung usad. At madalas nga natin naisip na, Pastor, totoo ba talaga na tayo naglilingkod sa Diyos? Talaga bang nasa kalooban tayo ng ating Panginoon? Gusto ko pong linawin mga kapatid na hindi po porket mabagal ang usad, hindi ibig sabihin wala ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi pansinin nyo, kung ang buhay palaging mabilis ang pacing. Tingnan mo sa mga manliligaw dito. Pag ang lalaki nanligaw sa babae, tapos mabilis ang galawan, ang sabihin niya, mabilis mo naman. Preno. Di ba? Hindi natin gusto yung palaging mabilis. Amen? Lalo tigit sa ating Panginoon, mga kapatid, alam ng Diyos yung salita pong proseso. Alam ng ating Panginoon, mga kapatid, yung salita, mga kapatid, na may kapanahunan. Amen? Kaya nga po bilang naglilingkod sa ating pong Panginoon, maganda po, mga kapatid, na ating maunawaan na ang hindi intensyon ng Diyos palagi ang mabilis sa buhay. Kaya kailangan nating dumaan sa proseso. Pag laging puro mabilis at mabilis ang kinakain, madali kang mamatay. Pag puro instant noodles, pag puro instant makapad ng puno ng preservative, mapapaaga buhay natin. Alay kapag meron tayong pagluluto na ginagawa sa bahay, masustansya at busog ka talaga. Amen. Makakatulog pa para magkaroon ka ng magandang benepisyo sa iyong katawan. Amen.
hindi rin po papayag ang ating Panginoon, mga kapatid, na laging merong mabilis na pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? Nung siya nga ay nagkatawang tao, hindi kaagad siya naging malaki o hindi kaagad siya naging matanda. Saan mo na siya dumaan? Sa pagiging bata. O pwede naman yan gamitin, o magkatawang tao siya, pero malaki na agad siya. At dumiretso na agad siya sa paghatol sa kanya sa krus ng Kalbaryo. Ilang taon pa ang dumaan, mga kapatid, mahigit 20 na taon pa. Matagal na proseso pa bago siya talaga nahatulang mamatay. Amen? Kasi nga sa Panginoon po ay meron proseso. Sa buhay natin, mga kapatid, ulit-ulit po, hindi porket mabagal ang usad, hindi ibig sabihin wala ka sa kalooban ng Diyos. Madalas pa nga pagbabagal ang usad, nasa kalooban ka ng Panginoon. Ikaw ay sumusunod sa pamantayan at kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Pagbabagal ang usad, huwag kang magreklamo, huwag kang magtampo, huwag kang magdamdam sa Panginoon. Tuloy lang sa lakad, tuloy lang sa paglilingkod, tuloy lang sa pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa mga kapatid natin, sa mga, sabihin natin, sa inyong mga asawa na mayroon pa kinakailangang baguhin, mayroon pa kinakailangang alisin, enjoy niyo yung proseso, mga kapatid. Dahil ang Diyos ang patuloy na magkukumbinsi sa kanila. Ang Diyos ang magtatrabaho sa kanila. Ang Diyos ang kikilos sa kanilang buhay, mga kapatid. Huwag lang kayong sumuko na maglingkod sa Panginoon sa pananalangin, sa pagpapaalala sa inyong mga kasama sa bahay. Amen? Patuloy niyo po silang idulog sa ating pong Panginoon. Sa mga anak na sa mga anak na nahuhumaling sa iba't ibang bagay at hindi na nabibigyan ng panahon ang gawain ng Diyos o mga gawain para sa Diyos. Hallelujah. Tahimik ka. Gusto niyo? Gusto niyo? I-cheer niyo ako. Kung gusto niyo, i-cheer niyo ako. Okay. Bigyan niyo ako ng permiso. Sa mga anak na na-stress kayo kasi ganito ganyan. Hallelujah. Parang walang pinagkatandaan. Ika. Dahil siyempre madalas yan, ang balik niya sa amin. Peter. So, ano nangyari sa mga kabataan nyo? Ano nangyari sa mga kabataan mo? Balik yung tanong. Anak ko ba yan? Anak ko ba yan? Hindi. Hindi ko anak yan, hindi namin anak ni Brother Hardy, hindi anak ng mga leader ng kabataan. Pero meron kami tungkulin para sa kanila. Pero ang kabuuan ng pag-aalaga o pagiging guardian ay nasa inyo. Kung meron kayo nakikita mali sa kanila, ay kayo ang merong authority para sa kanila. Aalalay lang ang iglesia, aalalay ako bilang pastor. Pero ang kabuuan yan, kasi hindi ko mapwede talagang kontrolin talaga kasi hindi ko sa lahat, hindi ko anak yan. Papayag ba kayo pag imasukan kayo sa pamamahala o sistema na pag-disiplina sa kanila? Hindi po kayo papayag kasi sasabihin nyo, pastor, ako yung magulang. Pag pinalo kayo, magagalit kayo sa akin. Kasi sasabihin nyo, magulang nila kayo. At anak nyo sila. Sa ibang bagay, ay kung meron kayo nakikita hindi karapat-dapat, oo, sabihin natin, meron napapabayaan sa kanilang gawain sa ating Panginoon, ay nasa inyo po yun. Hallelujah. Kayo po ang mayroong tungkulin sa kanila. Kayo rin po ang talagang aalami sa kanila. Kayo rin po ang kakastigo, kayo po ang magdidisiplina sa inyong mga anak. Kasi kayo po ang magulang. Kayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng stewardship. Kayo ang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng isang tungkulin at gampanin sa atin. Sa makatuloy, nalulungkot din naman ako lalo kapag ang kabataan ay nahihirapang sumunod sa Panginoon. Kaya ginagawa naman natin ang ating mga kaya, mga kapatid. Nalulungkot naman ako. Pero hindi ko sa kabuuan, hindi ko yan kinakailangan o hindi ko yan tungkulin talaga na yan ay aking kontrolin talaga sa ilalim ng aking kamay. Hindi. Kasi nga, merong magulang yan, merong guardian na nag-guard sa kanya. Meron siyang guardian na nag-guardian. Hallelujah. Kailamutan ako na. Praise God. Amen? Hallelujah.
At sa mga kabataan naman natin, ang nalawang mga kapatid, magpakatino-tino naman. Hallelujah. Maging sa ating mga nakakatanda rin, magpakatino-tino din naman mga kapatid. Hindi lang mga kabataan. Hallelujah. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Lagi po natin nababanggit dito na sa paglilingkod natin sa Panginoon, meron po tayo dalawang pag-iral. Merong physical na arena, itong nakikita natin, at spiritual na arena, yun yung hindi natin nakikita. Ang nakikita lang ng mga kapatid ay ang demonyo at ang Panginoon. Sa spiritual na arena, mga kapatid, ay napakatindi ng labanan. Ito, maaari sa spiritual na arena, ang ganda tingnan. Pero pag tinignan ko sa spiritual na arena, ang daming demonyo niya sa tabi. Bulong yan, huwag ka makinig dyan. Kalabitin mo. Kung maniwala dyan kay pastor, sinungaling yan. Yung mga demonyo yan sa inyong mga tabi, mga kapatid. Hallelujah. Pero huwag kayong papayag, mga kapatid, na bulungan kayo ng tao. Huwag nyo kayaan, pangunahan kayo ng away. Amen. Ano sabi ng Biblia? Dapat atin siyang apakan. Amen. Dapat natin siyang palayasin. Dapat natin siyang alisin. Amen. Sa spiritual arena, mayroong spiritual resistance na kinakailangan mong pagtagumpayan, magtiis tayo. Mayroong pagsasakripisyo, may pagtitiis, may paglilingkod o pagsunod sa ating pong Panginoon. Yan naman po ay kaakibat ng ating pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. Nga lang, kapag tayo ay dumadaan na sa samot-saring pagsubok, ang nagiging reaksyon natin na sa ating pananampalataya ay, Pastor, grabe naman, binubugbog ba tayo ng Diyos? Hindi po. Hindi tayo binubugbog ng ating. Meron tayo dito metal. Diba? Sabahin niyo po may mga itak. Sige. Ang itak ay ginawa ng isang panday. O kailan dito sa atin ba si Toto ang gumagawa ng mga itak, gumagawa ng pang-araro, ng palakol, siya yan. So, kung hindi niya pupukpukin yung bakal, hindi magkakaroon ng hugis o shape. Pero dahil ang gusto niya mangyari, magkaroon ng hugis, eh kinakailangan pupukpukin yan. Kasi hindi ka pwede magpunta kay Toto, sabi mo sa kanya, ito yung bakal, gawin mong itak. Pero huwag mong papaluin, ha? Hindi kayo magkakasundo kasi nga hindi pwedeng mangyari yung ganung bagay. Kasi para kay Toto, panday ako at kinakailangan ang itak na yan para maging itak, idadaan ko sa apoy, pupukpukin ko ng maso o martilyo para magkahugis. Amen? Meron din po sa ating pananampalataya, minsan dinadara tayo sa init ng pagsubok, sa init ng problema, sa init ng ulo. Pinapalaya ata. Pinapadaan tayo sa iba't ibang init ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pero hindi intensyon ng Diyos tayo bugbugin. Hindi intensyon ng Diyos tayo tirisin. Hindi tayo paminta para durugin. Ang intensyon ng Diyos, tayo ay bigyan ng hugis. Kasi gagamitin ka ng Diyos para magkaroon ka ng talas. Para pag ginamit ka ng Panginoon, bang, epektibo ka. Amen. Meron kang talim, meron kang talas sa iyong pananampalataya. Church, hindi ka binubugbog. Hindi tayo binubugbog. Hinuhugis tayo ng ating Panginoon. At ikaw man ang tipo ng Kristyano o tayo man ang tipo ng Kristyano nakareceive ng milagro o nananalangin para sa milagro, kailangan pa rin natin ng pananampalataya. Kahit sino. Maaring wala ka ngayon sa pagsubok, ako ay nasa pagsubok. O maaring ako ay nasa pagsubok, wala ka sa pagsubok, kailangan pa rin natin ng pananampalataya. Kasi sa anumang paraan, sa anumang panahon, dadaan tayo. Hindi natin alam sino yung mga susunod dito na pwedeng mamatayan ng mahal sa buhay. Dito nga, di ba, mayroong namatayan? O may namatay dito sa Lagway. Ayun sa balita at gabi mga kapatid. Balita. Kay Mano. Balita.
Kala nyo galing sa, social media. So, meron daw namatay dito. Meron din sa Javila, meron din sa Tinigiban. So, hindi natin alam sino pwedeng mamatayan dito. Nakaraan, ang ating kapatid, si Brother Roderick, ay namatayan ng nanay. So, hindi natin alam kung sino yung susunod na mamatay dito, mga kapatid. Hallelujah. Pero huwag pa naman sana. Amen. Hallelujah. Hindi po porket matanda, malapit-lapit na mamatay. Hindi kasi pa kahit bata, malapit na rin. Kaya natin masabi yan, mga kapatid. So, hindi man natin masabi, okay na kailangan pa natin maging handa, mga kapatid. At siyempre, yung pananampalataya, lagi pong involved yan. Kahit ikaw ay nagpapasimulang maglingkod, nasa gitna ng paglilingkod, o nasa dulo na ng paglilingkod, kailangan mo pa rin palagi ng pananampalataya. Kasi nga, Kristiyano ay dapat lumalakad sa pananampalataya. Hindi tayo lalakad sa ating paningin, hindi tayo lalakad sa sinasabi ng iba, lalakad tayo sa pananampalataya. At kapag tayo ay lumalakad sa pananampalataya, dapat meron tayong preconceived decision. Okay, darating ang pagsubok, ano ang gagawin ko? Nasa gitna na ako ng pagsubok, ano ang gagawin ko? Susuko ba ako o mapapatuloy ako sa Panginoon? Dapat meron palaging desisyon sa ating isipan na maglilingkod ako, magpapagamit ako sa Panginoon, anuman ang mangyari, anuman ang kahinatnan ng lahat, maglilingkod ako sa aking Panginoon. Amen? Dumaan man yung mga bagyo, dumaan man yung mga ulan sa ating buhay, dumaan man yung init at ulan sa ating pananampalataya, sa ating buhay, mga kapatid, piliin po natin palagi na maglingkod tayo sa ating Panginoon. Mukhang hindi kumbinsido ang patabi, mga kapatid, pero sige lang, itutuloy ko lang ang bagay na ito. Naalala ko ang mga apostol, kasama na si Pedro, mga kapatid. Hallelujah. Pero po akong napansin na talata sa Biblia. Sa Marcos Kapitulo 6, talatang 50 hanggang 51. Kung atin po mapapansin yan, mga kapatid, ay ang sulat po niya si Marcos. BBM. Yeah. Si Marcos. Hallelujah. So si Marcos ang nagsulat at alam natin ang istorya ng pagtawid ng mga alagad sa Galilea. Amen. Sa Sea of Galilee o Galilea. Patungo sa somewhere na Capernaum. Kasi galing sila ng Bethania, nagpakain ng Diyos ng maraming tao at ang sabi ng Panginoon, mauna na kayo, pupunta muna ako sa bundok upang manalangin at susunod na lang ako. At habang sila nagpapatuloy sa paglalakbay, sila nakaranas ng unos. Amen? At nung nakaranas sila ng unos, unti-unti na lang nakita ang ating Panginoon. Ang sabi pa kanila ay multo. Tama. Nung pagkasabi nila, siya ay multo, ang sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. At nung pagkasabi ng Panginoon na, huwag kayong matakot, ako ito. Sige, sundan natin ang talata. Marcos Kapitulo 6, talatang 50 na 51. Sapagkat nakita siya ng lahat at nangagulumihanan. Datapwat pagdakay nagsalita siya sa kanila at sa kanila'y sinabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong matakot. At, 51, ito agad ang bungad. At pinanihik niya sila sa daong. At kumimpil ang hangin. At sila'y nangangilalas ng di kawasa sa kanilang sarili. Ngayon, kung alam natin ang istorya na ito ng bagyo, dagat, apostol, at si Jesus, pwede natin sabihin, may kulang sa storya. Amen? Ulitin ko, kung alam natin ang kwentong ito ng bangka, bagyo, apostol, si Jesus, pwede natin sabihin, may kulang sa istorya. Kasi sa Mateo Kapitulo 14, nilahad pa doon na nung makita ng mga alagad na si Jesus na napagkamalan na nilang multo, sino kagawin sila? Si Pedro. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga iyan, utusan mo akong papuntahin dyan. Alam din natin ang storya, nakalakad siya ng bahagya. At kung paglakad niya ng bahagya, siya ay lumubog. At siya inabot ng Diyos. Kaya sabi ko, bakit hindi na isulat? Ngayon kay Mateo Kapitulo 14,
na i-record yung sinabi ni Pedro at paglakad. Pero sa Marcos Kapitulo 6, talatang 51, wala nang binanggit. Linawin natin, si Marcos hindi po ito kabilang sa 12. Si Marcos ay alagad nila Pedro. Na-convert na lang po ito. Isang evangelista na na-convert na lang sa Kristyanismo sa pamamagitan ng pangaral ng mga apostol. At siya ang sumulat ng Marcos. Kaya nakapangalan sa kanya, o tawagin pa, Ebanghelyo ni Marcos. Sabi ng Katoliko, ang Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6. Hallelujah. So, ang tanong ko ito ay, bakit hindi po naisulat? Napakalagang event ito. At kung siya'y alagad ni Pedro, tingin ko, hindi pa kahit si Pedro na, ba't di man masinama? Grabe highlight niya. Pero alam natin, ang Biblia hindi inspired ni Pedro. Ang Biblia inspired ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, intensyon ng Diyos na hindi na isama. Bakit? Kasi meron akong palagay na kung bakit hindi na sinama ay ang nais ng Panginoon, huwag na kayong patamawin. Alam natin, lumubog si Pedro. Lumubog siya. Maaari ang nais sabihin ng Panginoon, huwag na kayo mag-focus doon sa paglubog. Mag-focus na lang kayo doon sa aking biyaya na kaya kumabog. Mga kapatid sa Panginoon, alam may pauusap ang Diyos na bilang mananampalataya ng ating Panginoon, huwag kang tumigil doon sa pagbagsak mo, huwag kang tumigil doon sa pagkakamali mo, huwag kang tumigil doon sa pag-uulang mo. Ang isipin mo may Diyos na meron pang kayang gawin, na meron pang kayang isipin, na meron pang kayang inusin, na meron pang pwedeng kapangyarihin sa ating buhay pananampalataya. Amen. Hallelujah. Kasi may sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos. So, hindi po yan nagkakakontrahan. Hindi rin po, mga kapatid, nagkulang ang nagsulat, kundi yan ay intensyon sa gabay ng Espiritu Santo ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kasi kung pinangunahan ni Pedro, si Marcos sa pagsusulat, minsan hindi ito totoo, ang Marcos na to. Gawa lang pala ng tao eh. Pero hindi. Sila ay nasa ilalim ng impluwensya ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, kaya nangyari ang mga bagay na ito. Amen? Nakuha natin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya bilang mananampalataya ng ating pong Panginoon, nais ng Diyos na mag-focus tayo sa Kanya. Hindi porket bumagsak, hindi ibig sabihin hindi ka na iaangat ulit. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ikaw ay nalumba. Hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi na magkakabukay. Magiging abot kamay mo pa rin. Bakit? Ano yung nangyari? Pedro. Di ba nang lumubog siya, sabi niya, Panginoon, iligtas mo. Inabot ka agad ng Diyos yung kanyang kamay. At si Pedro ay nakaahon. Pabalik sila sa bangka at nakabiyahe sila ulit. May ganun po kabuti ang ating Panginoon. Pero mas ito yung highlight ng preaching. Ready na po kayo? Mas ito yung highlight ng versikulo. Balikan natin talata. Lucas Kapitulo 5, talatang 1. Nakatayo si Jesus sa tabi ng Genesaret at napakaraming tao ang lumalapit sa kanya para makinig ng salita. Mana pa, may nakita siyang dalawang bangka na wala doon ng mga mangingisda, kundi nasa tabi ng lawa at naglilinis ng lawa. Talatang 3, sumakay siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon na may na makanailayo ng konti at tao po si Jesus sa bangka at nangaral sa mga tao. Ang sabi ng Panginoon kay Pedro, talatang 4, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang maghuli. Nagutos sa akin siya. Context. First time nila mag-meet. Ito na yung conversion talaga ni Apostol Pedro para maging apostol. Kasi pagkatapos ng kanilang pagkahuli ng maraming isda, ang sabi ng Panginoon sa kanya, gagawin kitang mangingisda o mamalakayan ng tao. Amen? Sundan natin talata. Ang sabi ni Pedro, Guro, magdamag po kami na pag nagpagod. Ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi niyo, hindi maganda. Hindi sabi ko ng balikan natin.
Ngunit dahil sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat. Alam ko may mga pagsubok sa buhay. Alam ko may mga problema sa buhay. May mga nagbibigay ng takot, may nagbibigay ng kabalisahan, may nagbibigay ng pagkaalala sa mga bagay na hindi natin, hallelujah, kontrolado, sa mga bagay na nakakalungkot, mga bagay na nakakapagpighati ng ating paglilingkod, mga kapatid. Pero dalayan ko sa ating Panginoon, meron pa rin tayong Espiritu, mga kapatid, na Lord, ngunit sinabi mo, ako'y magpapatuloy. Alam ko wala ng pag-asa, ngunit sinabi mo, Panginoon, mananalangin pa rin ako. Alam ko wala ng pag-asa, ngunit sinabi mo, Panginoon, mag-aayuno pa rin ako. Alam ko wala ng pag-asa, Panginoon, ngunit sinabi mo, Diyos, aasa pa rin ako, magtitiwala pa rin ako, makapit pa rin ako. Ngunit sinabi mo, Panginoon, yes, buhayin natin ang mga bagay nito na sinabi ng Diyos sa ating buhay. Alam ko maraming atake, Panginoon, sa ating pananampalataya. Ngunit sinabi mo, Diyos, titindigan ko ang aking paglilingkod. Magpapatuloy ako, Panginoon. Amen. Susuka ako, pero hindi ako susuko. Amen. Manghihina ako, Panginoon, pero hindi ako magpapadalas sa kahinaan. Mapapagod ako, Diyos, pero hindi ako aalis, Panginoon, sa iyong gawain. Hindi ako aalis sa iyong ministeryo, Panginoon. Hindi kami magkasundo ng aking asawa. Kung sinabi mo, Panginoon, magpapatuloy ako, hallelujah. Yung mga anak ko, Panginoon, pasaway pa rin. Kung sinabi mo na magpatuloy ako, magpapatuloy pa rin ako hanggang sa makaunat ko ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Church, buhayin natin ang mga bagay na yun na sinabi ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Alam kong pagod na kayo. Totoo. Totoo naman, di ba? Alam kong pagod na kayo, mga kapatid. May bago tayo. Di ba nakaraan na bakit natin dito? Yung sabay-sabay, sunod-sunod, katong-katong. At dahil nga ang buhay madalas ay sabay-sabay, patong-patong, sunod-sunod, ang nangyari sa ating mga kapatid madalas, pagod na pagod, sukong-suko, sawang-sawa na. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Hindi ko mga kapatid, wala na pa rin pa. Sayang. Mga-highlight din yan. Hallelujah. Dahil nga ang buhay madalas, sabay-sabay, patong-patong, sunod-sunod. Ang nangyayari sa ating buhay, pagod na pagod, sukong-suko, at sawang-sawa na. Pero nandito ako mga kapatid, good news. Sa pangalan ng ating Panginoon para sabihin ang magandang balita, meron pa. Amen. Meron pa. Hindi natin termino sa libutan. Hindi natin tira pang alas. Hallelujah. Sa buhay ng isang Kristiyano, sa buhay ng mananampalataya, laging meron tayong lugar sa ating Panginoon. Laging meron tayong pag-asa sa ating Panginoon. Laging tayong meron pag-asa. Meron tayong buhay na pananampalataya. Meron tayong buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam kong pagod na pagod ka na. Alam kong suko ka na. Alam kong sawa ka na. Pero please, pagtiwalaan mo pa ang Diyos na meron ka sa kayang gawin. Hallelujah. Bakit? Ang katwiran ni Pedro, Guro, magdamag kami naglaot, magdamag kami nagpagod, magdamag kami napuyat, magdamag kami nagbantay ng isda, pero wala kaming nakuha. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Ihulog niyo ulit. Ano sabi ni Pedro? Sige, dahil sinabi mo, ihulog ko. Dalayan ko sa Panginoon, wag po kayo magsawa na ihulog yung mga bagay, mga kapatid, na magbibigay sa inyo ng pagpapala. Ihulog yung mga bagay na magbibigay sa inyo ng gantimpala. Ihulog yung mga bagay, mga kapatid, na patuloy na magbibigay ng kapayapaan. Ihulog yung mga bagay na magbibigay ng kagalakan. At patuloy na gantimpala mula sa atin pong Panginoon. Huwag tayo matakot. Huwag tayo mangamba. Huwag tayo mag-alala. Awak tayo ng ating Panginoon.
Wala nang matatag ang iglesia ito, mga kapatid, hanggang sa kasalukuyan. Tayo, puno tayo ng takot noon. Lalo po ako bilang manggagawa. Panginoon, napakaraming mga hindi mananampalataya dito. Alam ko, marami, Panginoon, ang mga unbeliever dito. May mga Baptist tayong kasama, may mga Adventist tayong kasama, at mas may malakas na persa Katoliko. At ako'y natakot, nangamba, mga kapatid, sa kapakanan ng iglesia ito, mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon, inindigan natin yung sinabi ng Diyos. Kaya hindi tayo nagpatinag, hindi tayo, mga kapatid, hallelujah, nagulumihanan, hindi po tayo nagsawa, mga kapatid. Sa biyaya ng ating Panginoon, nakaalpas po tayo. At sa biyaya ng ating Panginoon, nagpapatuloy ang gawain ng Diyos at magpapatuloy pa ito hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Ngunit dahil sinabi mo, ihuhulog ko ang dapat. Mga kapatid, ito lang gusto ko sabihin sa atin. Hindi pa tapos ang Diyos. Amen. Hindi pa tapos ang Panginoon. Nagpapasimula pa lang ang Panginoon sa ating buhay. Nagpapasimula pa lang ang Panginoon sa ministry nito. Hindi pa tapos ang Panginoon. Sa mga anak, hindi pa tapos ang Panginoon para sa atin. Sa mga magulang, hindi pa rin tapos ang Panginoon. Kaya lang, nalulungkot tayo, nahihirapan tayo. Ramdam natin yung bigat, ramdam natin yung pagsubok. Pero hindi normal na pabayaan mo ang gawain ng Panginoon. Hindi normal na hindi ka magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Hindi natin dapat ito hayaang mangyari sa atin. Bagkus gamitin mo natin ito, mga kapatid, kahit nakakaiyak. Sige lang, magsimba ka pa rin. Kahit nakakaiyak yung sitwasyon, sige lang, magpatuloy ka pa rin. Kahit nakakaiyak yung circumstance sa buhay natin, mga kapatid. Kasi walang nangyayari, walang progreso. Sige lang, tuloy lang. Hindi natutulog ang ating Panginoon. Alam ng Diyos ang ating pinagdadaanan. At gusto sabihin ng ating Panginoon, anak, meron pa akong kayang gawin. Meron pa akong kayang buhayin. Si Lazarus na 4 na araw ng patay, pero muling binuhay, mga kapatid. Amen. Patunay na meron pang kayang gawin ng Panginoon. Ano sinabi niya kay Marta? Marta, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. In case na nagkadoubt ka, in case may takot ka, in case sinusumbatan mo ako dahil namatay yung kapatid mo, Marta, ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Sino na sumampalataya sa akin, pagkamas siya'y namatay, ay mabubuhay. Lagi may kayang gawin ng Diyos. Lagi may kayang patunayan ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Kaya sa atin, mga kapatid, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Hindi pa po tapos ang Panginoon sa ating buhay. Sabi ng Mikas, Kapitulo 7, talatang 8, mga kaaway ko, huwag kayo magalak dahil sa nangyayari sa akin. Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. Church, ito ang gusto sabihin ng ating Panginoon. Hindi porket nakadapa ka, hindi porket bumagsak ka, hindi ibig sabihin hindi ka nababangon. Pwede mo sabihin pa rin sa kaaway o Satanas, huwag kang magsaya ngayon dahil babangon din ako. Iliwanagan ako ng aking Panginoon. Tutulungan ako ng Diyos. Hindi na ako mababayaan. O lubog ako ngayon, pero hindi ako bagsak. O piniga ako ngayon, Satanas, pero hindi ako nasira. O nasa kalumbayan ako ngayon, pero darating din ang panahon, magtatagumpay ako. Dahil taglay ko ang liwanag ni Yesu Cristo sa aking buhay. Amen. Hindi pa tapos ang Panginoon, mga kapatid. Huwag po kayong matakot maglingkod sa ating Diyos. Huwag po kayong matakot. Maganda yan, dumadaan ka ngayon sa pagsubok. Maganda yan ngayon. Hindi ako natutuwa. Sabi ko lagi ka natutuwa na dumadaan tayo sa kahirapan. Dumadaan tayo sa pagsubok. Pero maganda yan nararanasan mo. Maganda yan nararanasan natin, mga kapatid. Minsan, mawalan. Minsan, tapusin. Kasi kung puro sagana na sagana lang ang buhay, hindi mo maiintindihan ang paglilingkod sa Diyos. At laging nandoon ang yung focus sa paglilingkod, hindi talaga sa Diyos.
May mga pagkataon, pinahintutan ng Diyos, mawalan ka. Pinahintutan ng Panginoon, mga kapatid, ikaw ay mahirapan. Pinahintutan ng Panginoon, ikaw ay magkulang. Kasi ang gusto ituro ng Panginoon, anak, ako ang dapat mong pagkatiwalaan. Yung bagay na yan na kinuha ko, pwede mong ibalik sa iyo yan. Pero pag ako nawala sa buhay mo, walang sila mang pwede magbalik sa iyo. Yan ang lamang natin bilang Kristiyano. Dati hindi ko mapapamahan niya. Lagi ko sumbat sa aking sarili. Hindi ko natin sumbat sa aking magulang. Bakit naghihirap pa rin tayo, naglilito naman tayo sa Panginoon? Akala ko tinawag kayo ng Panginoon sa ministry ko, bakit ganito ang buhay natin sa Isra? Ang dami kong rebellious spirit sa Panginoon, mga panahon yun. Hindi ko naiintindihan kasi lumalakad pala ako sa mga bagay na nakikita. Samantalang yung mga magulang ko lumalakad sa pananampalataya. Maliban kasi mga kapatid na paunawaan tayo ng ating Panginoon. Mga kapatid, ako nagpapasalamat sa Diyos sa iglesia ito, may mga kapatid tayo unti-unti na naiintindihan ng Panginoon. Kasi pag hindi mo talaga naiintindihan o paglilingkod sa Diyos, ay hirapan ka talagang sumunod. May hirapan ka talagang maglingkod. May hirapan ka magbitaw ng mga bagay na hindi mo dapat i-aglayin sa iyong sarili. Na makakasagabal sa iyong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Nandiyan po ba kayo? Amen. Sabihin mo sa kaaway sa tanas, hindi pa tapos ang Panginoon. Hallelujah. Hindi ang kawalan, hindi ang kahirapan, hindi ang pagsubok ang mapapatigil dapat sa atin. Darating din ang panahon, mga kapatid, papabugin sa atin ang panahon. Pag-iisa lang natin ang proseso, mga kapatid. At habang kayo naglilingkod, kahit sa gitna ng pagsubok na ito ng buhay, huwag pa rin tayong susuko, huwag pa rin tayong titigil. Bakit? Pag tumigil ka, wala rin namang mangyayari. Pag bumalik ka sa dati mong buhay, wala rin namang mangyayari. Mas lalo kang nahihirapan. Kaya gusto kong ipaunawa sa ating mga kapatid na nalilito, bakit tayo inuusig ng ganito? Bakit tayo nahihirapan ng ganito? Mali ba ating tinanggap? Hindi ka mali ng tinanggap. Hindi ka rin mali ng sinampalataya ng Panginoon. Totoo ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Ngayon, Pastor, ipaunawa ko sa amin bakit nagkakaganito ang buhay natin. Okay? Alakalan sa buhay ng bawat isa. Sige, paglingkod natin, mga kapatid. Kukumbisiin ko pa rin dahil sa pamagitan sa ng ating Panginoon. Ang bawat isang wala ng galak, ang bawat isang wala ng pananampalataya, ang bawat isang nagdadamdam sa Panginoon dahil sa mga problema o pagsubok natin kailangan. Sige, ipaunawa ko sa iyo, kapatid. Hallelujah. Na mas lamang pa rin naglilingkod sa Panginoon. Mas lamang pa rin ang may takot sa Diyos. Mas may lamang pa rin na naglilingkod tayo sa ating Panginoon. Sige. Kailangan mo ako sige. Nung hindi ka pa naglilingkod sa Panginoon, okay naman yung buhay mo, di ba? Okay naman yung buhay mo. Nakakain 3 beses sa araw? Check. Nakakapag-aral ang mga anak? Check. Maganda takbo ang negosyo? Okay, check. Maring walang malubhang karamdaman? Okay, sige, check. E nung naglingkod na sa Panginoon, tantanan, hala, yung mga inipon, sira. Yung pinundar, nawasan. Yung mga bagay na pinagpapasalamat noon, nirereklamo na ngayon. Sige lang. Pero alam mo, katotohanan, kapatid, sa buhay mo noon, na wala kang siguridad. Kung mamatay ka ng mga panahong yun, tingin mo saan ka ngayon? Hindi mo ba ipagpapasalamat ngayon yung buhay mo? Nabuhay ka ngayon at may buhay ka pag namatay ka? Amen. Totoo lang. Yung mga bagay na yan sa buhay natin, material na bagay, kaya natin kitain yan. Kaya natin mapundar yan sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Pero yung wala kang relasyon sa Panginoong Jesucristo, ibang usapan yun. Amen. Kaya sabi ng kata, totoo lang sabi ng kata, ayaw ko lang tuluyang lumayo kay Jesus na pinagkakautangan ng Diyos. At noong wala pa tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, grabe yung grabe yung pangdodomina ng kaaway sa ating Diyos. Nandoon yung kawalan ng kapayapaan, nandoon yung kawalan ng kagalakan, nandoon yung kawalan ng pag-asa.
Pero ngayon na naglilingkod ka sa Panginoon, meron pa rin namang mga bahagi. Pero napakalayo na sa dati. Napakalayo na sa noon. Kaya sabihin niyo po sa akin, sana mas lamang ngayon. Naglilingkod tayo sa Diyos o hindi. Sa kanang akin, kumisido ako, mas lamang na naglilingkod sa Panginoon. Lalo pa ngayon, malapit na ang pagbabalik ng Diyos. Sabi ng ating kapag kanina, itong mga palatandaan, senyales, sa Biblia ay unti-unti nang nangyayari. Padalas na ng padalas. Ayon paalala ng Panginoon sa kanyang mga alagad, 14 ng buwan, huwag magalumihanan ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Ama. Sa bahay ng ating Ama, maraming tahanan. Kung hindi kayo ay ipaghahanda ko kayo ng inyong lugar na kalalagyan. At pag naipaghanda ko na kayo, ako'y babalik. At kung saan ako naroon, doon din naman kayo. Ito yung may lamang eh. Ano pag-asa natin bilang mga mananampalataya? Rapture. Amen. So, ibig sabihin, ang rapture is a blessed hope. Buhay na pag-asa. Buhay na pagpapala sa buhay natin. Alam mo yung mga inaalala mo na, hindi mo naalala yung pag-rapture mo eh. Amen. Kaya mas nanaisin ko na lang talaga maglingkod sa Panginoon, mag-is, maghirap, magdusa, at least may rapture. Kaysa danasin ko dito yung great tribulation o labis na paghirap sa mundo ito dahil hindi ako naglingkod sa Diyos o tumalikod ako sa pananampalataya. Mas kahindi-hindi. Ito, ang karanasan ito, wala pa to. Wala pa to. Yung nararanasan natin, kapilatian, kahirapan, wala pa to. Sa pwedeng maranasan ng mundo dahil hindi sila naglingkod sa Panginoon. Amen. Itong salot na ito na ibubuhos ng Diyos sa lupa dahil sa ang tao hindi naglilingkod, walang takot sa Panginoon, hindi sumusunod sa Kanya. Eh, ikaw na Kristiyano, ano lamang mo? Pag ginagit ka ng Panginoon, tiwas ka ng mga malikutan mo. Hahanapin ka na nila, saan ka na? Eh, mga problema mo, hindi mo na problema niya kasi nandun ka sa piling ng Diyos. Amen. At kung hindi ka man abutan ng rapture, kung mamatay ka man bukas at least nabilingkod ka sa Panginoon, okay lang. Amen. Ngayon, ito na eh. Ngayon, saan nyo ikukumpara ang paglilingkod sa Diyos at hindi paglilingkod sa Panginoon? Hindi mo pwede ikukumpara, napakalayo ng diferensya. Sobrang layo, insan. Ang diferensya. Amen. Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoon. Hindi po kung sasawang kong ginsihin ang bautismo sa atin na meron pa kayang gawin ng Panginoon. Patay na pananampalataya, meron pa kayang gawin ng Diyos. Patay na relasyon, meron pa kayang gawin ng Panginoon. Patay na pag-asa, meron pa kayang gawin ng Panginoon, mga kapatid. Literal na patay, kaya-kaya pa ng ating Panginoon. Huwag tayo huminto, huwag tayo sumuko sa ating Panginoon. Huwag tayo tatalikod, huwag lalo tayo sumunod sa ating pong Panginoon. Bumangon lang tayo kung tayo bumagsak. Bumangon lang tayo kung tayo nagkamali. Bumangon lang tayo mga kapay kagaya ni Pedro. Nandiyan ang kamay ng Diyos, piling mababas sa atin. Aminin natin sa Panginoon, Lord, ako po'y natatabangan, ako po'y nalulungkot, ako po'y nadadala, Panginoon, ng sirkunstansya ng pagsubok sa buhay ko, Panginoon. Ang kamay mo, Diyos, hallelujah, abot mo sa akin, Panginoon. Amen. Ang sabi ng Remias, kapitulo ka kay Kristo, tumawag kayo sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Hindi lang siya basta sasagot, ang sabi niya pa, ako'y gagawa at magpapakita ng mga bagay na hindi niyo pa nauunawan. Ibig sabihin, talagang may mga bagay siya kayang gawin na higit pa sa iyong iniisip, higit pa sa iyong inaasahan, higit pa sa hinihintay mong tugon. Di ba panalangin ko ng ilang pamilya dito noon? Lord, baka mo ng kapayapaan, okay na yan. Parang binigay ng Diyos, hindi lang sa kapayapaan, paglilingkod sa Panginoon, na may buhay na walang hanggan. Amen. Ganon ang Panginoon. Pag nakikita niya na ang kanyang mga anak ay patuloy na nagkikiwala sa Kanya. Kasi di ba noon, naghanap ang kaguluhan sa aking pamilya. Ang inaasar lang natin, dahil Panginoon ay Lord, magkaroon lang kapayapaan, makatulog lang ako ng magdamag, maayos ko pinag. Pero ang ginawa ng Panginoon, hindi lang basta kapayapaan ang binigay ng Diyos. Katiyakan ng kaligtasan ng inyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, ano po ang ating masasabi sa ating Panginoon?
Tatalikod ba tayo dahil lang sa ating pinagdadaanan? Hindi po natin ini-small pero napakaliit na bagay po. Para talikuran natin ang Diyos. Napakaliit na bagay po natin. Kumpara sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay, hindi po kaya tumbasan na anong bagay ang ginawa ng Panginoon. Dalangin ko sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng malalim na pananampalataya sa ating Diyos. Kapatid, kumapit ka. Pwede sabihin mo sa'yo, katabi, kumapit ka. Maglingkod ka, sumunod ka sa ating Panginoon, kumapit ka rin. Sa panahong matindi ang pagyanig, kailangan mo ang Diyos. Hindi mo kinakailangan umalis sa gawain ng Panginoon. Hindi mo kinakailangan umalis sa altar para hindi ka na lumundo. Mas lalong bibigat ang problema pag hindi ka na lumuluhod, pag hindi ka na lumalapit sa Diyos, pag hindi mo na siya inuuna, hindi mo na siya pinapriority, mga kapatid, mas lalong bibigat ang buhay. Amen. Hallelujah. Huwag ka kasi masyado magpapaniwala kay Satanas. Wala rin naman siyang naambag sa buhay. Huwag ka na magsimba dyan. Huwag ka na maglingkod. Samba-samba ka po, wala naman nangyayari. O, pero pa nangyari? Paway pa natin na. Ada sa ating sabi na, walang gana magsimbangin. Walang gana maglingkod ngayon sa Panginoon. Ikaw nga, Diyos, kayo walang gana sa'yo. Hindi mo magustuhan na kapatid. Alam. Eh, madalas pag inuudyo ka ng kaaway, huwag ka nang maniwala dyan. Kasi kakapinti-pinti mo yan. Dito yung pagiging Pentecostal mo, naging Peste-Costal ka. Na-peste na yung buhay mo. Ba't? Sabi ko sila, kasi hindi ka na buhay sa pagiging Katoliko. Hindi ka tumaliko sa pagiging Katoliko. Dapat nandito ka na lang pala. Dapat nandito ka na hanggang ngayon. Dapat hindi ka tumalikod, bagus nanindigan ka pag mamamir. Pero mali-mali, mga kapatid. Tama ka ng naging sure. Tama ka ng tinanggap sa Panginoon. Mas naisip ko na ang buhay, naglilingkod sa Diyos na may kahirapan. Kasi naglilingkod na ako pero binubola naman ako ng maling-mali. Kasi maglilingkod na ako pero binubulat ako ng maling relihiyon. Nakakala ko ang aking pong biyahe ipapunta ng langit. Pero bakit ang init? Hallelujah. Mga kapatid, paunawa ko lang po sa inyo. Kilala na po kayo ng mga taga rito ng Pentecostal na kayo. Huwag na kayo babalik. Huwag na kayo tatalikod. Bakit? Ikismis na kayo. Yan, tatalikod-talikod, babalik din. Nag-expire din pala yung pagiging Pentecostal mo na yan. Huwag na tayo tumalikod, mga kapatid sa atin. Alam ko, hindi nagsimba si ano. Kita ko kanina. Alam nila na Pentecostal ka na. Alam na rin nila na nagsisimba ka kapag linggo. Pag nakita ka nila na linggo wala kang simbahan, chismis ang amon. Lalabas ka dyan, wala ka ng ulo. Bakit pagtataka sila? Bakit hindi nagsimba? Mahal tayo ng Panginoon. Mahal ko rin po kayo, mga kapatid. Kaya pinukumbisi ko lang kayo na maglingkod paragi at para kayo sa Panginoon. Pag nakita kasi nila na, wala, hindi nagsimba. Ika, ito. Biyak. Tatawagin na nila. Pag nag-oops ka na kayo. Dahil si Juan. Dahil si Juan. Ako si Juan. Wala. At-chismis na kayo. Tindigan natin ang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Pag-iwalaan po natin, meron pang kayang gawin ng Panginoon. Meron pang kayang patunayan ang Panginoon sa atin. Meron pang kayang ayusin ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Huwag lang tayo humintong magtiwala. Huwag lang tayo humintong manampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Ito ba yung pinakamasakit dyan eh. Mahal ko po kayo, mga kapatid. Pero kailangan ko sabihin ito.
lang naglilingkod ka sa Diyos kapag araw ng linggo. So pag nakita ka nila hindi ka sumasamba kapag araw ng linggo, hindi sila maniniwala sa Amen. Hindi sila maniniwala sa Pati kami rin, hindi ka rin paniniwala. Damay-damay. Bakit? Ano lang sabihin nila? Gingaon. Sira. Pastor yun, nananalangin sa church. Kapatid ang nananalangin sa church, Lord, magtawag ka ng maraming kami. Papa, magtawag ka ng maraming kami. Nagkaayo tayo. Nagpapakapal tayo ng mukha sa labas. Dala-dala natin itong Biblia kupas. Pero kahit yung tingin ng tao mula ulo hanggang paa, napapatuloy tayo. Amen. Dahil sa mandato ng Diyos na maglingkod tayo sa atin. Magpatuloy tayo. Mag-akit tayo, magsabi tayo ng mabuting balita sa maraming tao. Pero kung merong isa na hindi nila paniniwalaan, hanggang sa hindi na nila paniwalaan, napakahirap isipin. Amen. Napakahirap gawin. Ako na magsasabi mga kaibigan, Pastor, sobrang bigat niya. Sobrang bigat niya, mga kapatid. Haba ako nangangaral ng kapatiran ng Diyos. Dapat ang kapatiran sumusunod ng lubos. Amen. Kakayanin ko po. Ano nang sabihin ng tao, mga kapatid? Kakayanin po natin anong pag-uusig ng tao. Ang hindi ko lang kaya ay hindi na sila maniwala sa akin. Ang hindi ko lang po kaya ay hindi na sila magkaroon ng pagkukumbinsi sa atin para maniwala sila sa atin. Amen. Napakahirap na bagay niyo. Kaya mga kapatid, pinapakiusap ko po sa bawat isa sa atin. Tindigan natin ang pananampalataya natin sa akin. Huwag kang magpapadala sa kainaan. Huwag kang magpapadala, hallelujah, sa pagkakamali o pagkukulang na meron ka. Huwag kang magpapadala sa pagsubok na meron ka. Huwag kang magpapadala sa problema na meron ka. Lahat tayo meron yan. Pero sa biyaya ng Diyos, nakakalpas tayo mga kapit. Sa biyaya ng Panginoon, nakakaraos tayo. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Tanggap natin, sabihin nila na ang ingay nilang magpuri. Tanggap natin, sabihin nila na napaka walang kurban na kanilang pagsakwa. Bakit sila nagsisimula ng linggo? Ngayon, hindi yan sa Diyos. Tanggap natin yan. Pero hindi ko kayang tanggapin mga kapatid. Sabihin nila na aakayin nyo kami, pero yung nasa loob, hindi nyo maakay. Habagsak balikat ko nun, mga kapatid. Tulungan lang tayo ng Diyos. Kung mangyari man yung bagay nito, tulungan lang tayo ng Panginoon. Pero sa ganahan sa sarili, hindi ko po kaya harapin. Tulungan lang tayo ng Panginoon. Kaya kung bakit ba ako natukumbisi sa buhay ng bawat isa sa atin, maglingkod, manampalataya, sumunod, sumuko sa ating Panginoon kasi nakatingin ang mga mata nila sa atin. Amen. Binabantayan nila tayo, mga kapatid. Yung ating pananalita, yung ating pananamit, yung ating ginagawa, binabantayan po nila. Amen. Pero dalangin ko sa ating Panginoon bilang mananampalataya ng ating Diyos. Magpakita tayo, mga kapatid, ng buhay na nakakalugod sa ating Panginoon. Amen. Hindi natin sila maakay gamit ang mga bersikulo o kapitulo. Maakay natin sila gamit yung buhay natin na binago. Again. Hindi natin sila maakay gamit ang mga talata o bersikulo ng Biblia. Maakay lang natin sila gamit ang buhay natin na binago ng ating Diyos. Magandang bagay na yun, mga kapatid. Mas kapani-paniwala kasi pag mayroong ebidensya. Mas kapani-paniwala kasi kapag mayroon nakikita sa buhay. Hallelujah. Kapatid, meron pang kayang gawin ng Panginoon sa lugar na ito. Naniniwala ako, positibo ako palagi na sabi ko, Lord, alam ko marami ka pang tatawagin kaluluwa sa lugar na ito, Panginoon. Pero tulungan mo rin, O Diyos, na habang kami, Panginoon, nag-aakay
lumabas tayo mga kapatid, paniniwalaan tayo ng mga tao. Makikita nila at mararamdaman nila kasama natin ang ating Panginoon mga kapatid. Pero ganun naman, magpapatuloy tayo sapagkat alam natin mayroon pang kayang gawin ng Diyos. Amen. Magpapatuloy tayo sa paghahayo, magpapatuloy tayo sa pananalangin mga kapatid. Hallelujah, napakabuti ng Diyos. Salamat sa Panginoon kasi kahit ang iglesia ito ay punong-puno ng problema. Punong-puno ng pagsubok ang bawat pamilya mga kapatid. Minsan nagpapasahan lang, minsan naglilikta na para pangkaso. Hallelujah. Naniniwala pa kayo ng mga problema dito para pangkaso lang? Pagkatapos sa kabilang bahay, sa kabila naman. Pagkatapos sa kabilang bahay, gumaling, dito naman sa kabila. Pagkatapos sa kabila, dito naman. Dito naman sa kabila. Lipat-lipat lang. Pero isang bagay na pinapasalamat ko sa Panginoon, kahit ang mga naglilingkod dito problemado, may mga tao pa rin binibigay ang Diyos para akayin. Para papuntahin sa kanyang iglesia. Para makapagpahinga din kagaya natin mga kapatid. Huwag lang natin sirain yung momento. Huwag lang natin sirain mga kapatid. Hallelujah, yung magandang ginagawa ng ating Panginoon. Ipakita natin sa kanila na, oo, nahihirapan kami ngayon. Pero sa biyaya ng Diyos, aahon din kami. Amen. Kung kayo sa libutan, meron kayong alas, meron kami Jesus na malakas. Okay. Hallelujah. Pagtiwala na natin ang Panginoon, mga kapatid, hindi tayo mababayaan ng Diyos. Mas malapit kaya yung naglilingkod sa Diyos kaysa hindi. Mas malapit tayo sa langit, mas malapit tayo sa Panginoon kaysa sa kanila. Kung may papakinggan man na panalangin, tayo yun. Kung may tutulungan man ng Diyos, tayo yun. Kung may pagkakalain man ng Diyos, tayo yun. Kung may pagpapalain man ng Diyos, tayo yun. Hindi talaga sila. Tayo ang totoo pagpapalain ng ating Panginoon. Kapatid, meron pa kaya gawin ng Diyos. Meron pa kaya gawin ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. Muli, sabihin mo sa akin, maraming kapatid. Meron pa. Sabi ko sa kanya, kapatid, meron pa. Huwag tayong huminto. Huwag tayong sumuko. Maglilingkod tayo sa Panginoon hanggang kamatayan. Maglilingkod tayo sa Panginoon